Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa karma? Ang karma ay isang teolohikong konsepto na matatagpuan sa mga relihiyong Buddhist at Hindu. Ito ang ideya na kung paano mo ipinamuhay ang iyong buhay ay tutukoy sa kalidad ng buhay na magkakaroon ka pagkatapos ng reincarnation. Kung ikaw ay hindi makasarili, mabait at banal sa panahon ito ng buhay, ikaw ay gagantimpalaan ng muling pagkakatawan tao. Muling isisilang sa isang bagong katawan lupa sa isang kaaya-ayang buhay. Gayunpaman, kung namumuhay ka ng pagiging makasarili at kasamaan, ikaw ay muling magkakatawan tao sa isang hindi gaanong kaaya-ayang pamumuhay. Ang karma ay batay sa teolohikong paniniwala sa reincarnation. Tinatanggihan ng Biblia ang ideya ng reincarnation. Sa makatuwid, hindi nito sinusuportahan ang ideya ng karma. Sinasabi sa Hebreo 2:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Nilinaw ng talatang ito sa Biblia ang dalawang mahalagang punto na para sa mga Kristiyano ay tinatanggihan ang posibilidad ng reincarnation at karma. Una, sinasabi nito na tayo ay nakatakdang mamatay ng isang beses. Ibig sabihin, ang mga tao ay isinilang lamang ng isang beses at isang beses lamang mamamatay. Ipinahihiwatig na ang walang katapusang cycle ng buhay at kamatayan at muling pagsilang, isang idea na likas sa teorya ng reincarnation, ay hindi totoo. Pangalawa, ito ay nagsasaad na pagkatapos ng kamatayan ay nahaharap tayo sa paghuhukom. Ibig sabihin ay walang pangalawang pagkakataon tulad ng pagkakaroon ng reincarnation at karma na namuhay ng mas mabuting buhay. Makakakuha ka ng isang pagkakataon sa buhay at ipamuhay ito ayon sa plano ng Diyos at iyon na yon. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa pag-aani at paghahasik. Sinasabi sa Job 4:8, ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Sinasabi sa Awit 126:5, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani ng puspos ng kagalakan. Sinasabi sa Lucas 12:24, tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sa bawat isa sa mga pagkakataong ito, pati na rin ang lahat ng iba pang mga pagbanggit sa pag-aani at paghahasik, ang pagtanggap ng mga gantimpala ng iyong mga aksyon ay nagaganap sa buhay na ito, hindi sa ilang hinaharap na buhay. Ito ay isang kasalukuyang aktibidad at ang bunga ng iyong aanin ay magiging katumbas ng mga aksyon na iyong ginawa. Dagdag pa rito, ang paghahasik na gagawin mo sa buhay na ito ay makakaapekto sa iyong gantimpala o parusa sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay na ito ay hindi muling pagsilang o muling pagkakatawan tao sa ibang katawan dito sa lupa. Ito ay alinman sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno, Mateo 25:46, o buhay na walang hanggan sa langit kasama si Jesus, na namatay upang tayo ay mabuhay ng walang hanggang kasama niya. Ito dapat ang pagtutuunan ng pansin ng ating buhay sa lupa. Sumulat si Apostol Pablo sa Galatia 6:8-9, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sa wakas, dapat natin laging tandaan na si Jesus na ang kamatayan sa krus ay nagbunga ng pag-aani ng buhay na walang hanggan para sa atin, at ang pananampalataya kay Jesus ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa atin ng Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Sa makatuwid, nakikita natin na ang konsepto ng reincarnation at karma ay hindi tugma sa itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay, kamatayan, at pag-aasik at pag-aani ng buhay na walang hanggan.